mo ang marumi mong kamay. Kung magasgas ito, may pambayad ka ba? Kahit ibenta mo ang sira mong bahay, hindi sapat para sa isang turnilyo. Probinsyano, para sa isang tulad mong tagabuhat ng damo, bagay ba ito? Umuwi ka na at maglaro ka sa putik mo. Narinig mo ba yon? Kung mahirap ka, tanggapin mo na. Ang ilang bagay, kung wala ka sa simula, huwag mo na itong pangarapin habang buhay. Umalis ka na. Isang motor. Balang araw, magkakaroon ako ng sarili. Magmamaneho ako ng mas mabilis kaysa kanino man. Chendayo, maghintay ka lang. Nakipag-away ka na naman? Mahirap tayo. Tiisin mo na lang. Tiisin mo. Dahil walang kwenta ka, dapat lang na mabuli ka. Nanay, tatay, hindi na ako titiis. Pupunta ako sa bayan para maghanap ng trabaho. Gusto kong bumili ng motor. Isang motorsiklo? Baliw ka ba? Para iyan sa mayayaman. Halos hindi na tayo makakain at iniisip mo pa iyang mga bagay na sayang? Gusto mo bang patayin ng maaga ang iyong mga magulang sa kakawork? Yezi, huwag kang matigas ang ulo sa iyong tatay. Tatay, ayaw ko maglaro. Gusto ko itong gamitin para kumita ng pera, maghatid ng mga paninda mula sa bundok. 10 beses mas mabilis kaysa maglakad. At gusto kong habulin ang aking pangarap. Sa anumang paraan, hindi ko nahahayaang hamakin ako ng mga tao at isumpa ang buong pamilya ko dahil sa kahirapan. Pupunta ako sa tindahan ng bisikleta ni Tio Jao sa bayan para maging apprentice. Ayaw ko ng sahod, pagkain lang. Itong tambak ng mga sira-sirang piyesa ang gantimpala ko sa pagtatrabaho kay Tio Jao ng 3 buwan na walang bayad. Itong basurang bisikleta, basag ang block ng makina, barado ang karburetor at walang gulong na may tapak. Ang frame lang ang magagamit pa. Gusto mo talaga iyan? Tio Jao, turuan mo ako. Kaya ko itong paandarin. Tio Jao, nagpapatakbo ka na naman ng charity gamit ang basurang ito? Itong mahirap na bata ay 3 buwang nakapalibre dito. Itong tambak ng basura, walang kumukuha kahit libre at itinuturing mo itong kayamanan. Sasabihin ko sa iyo, bata, huwag mong isipin na madali mong maloloko si Tio Jao dahil mabait siya. Mula bukas, maghuhugas ka ng kotse, maglilinis ng banyo at magtatapon ng basura. Kung hindi maayos, alis ka. At para sa basurang ito, kung may isang turnilyong nawawala, ituturing kong pagnanakaw. Narinig mo? Nakuha ko na, Tia. Ang hirap ng mga mahihirap, laging nangangarap ng imposible. Huwag mo siyang pansinin. Kung gusto mong magtrabaho sa bisikleta, kailangan mo munang matutong magtiis. Nandoon ang mga gamit. Alamin mo mag-isa. Tanong mo sa akin kung hindi mo maintindihan. Basurang bakal. Gagawin ko itong isang bagay na magpapatigil sa inyong lahat. Nalinis na ang karburetor. Gumamit ng lumang piyesa mula sa Jiling 70. Tio Jao. Nagpalit din ng lumang piston rings at inayos ang mga balbula. Sige, subukan mo. Magaling, bata. Napagana mo talaga. Itong bakal na asno ay may ugali. Baliw ka ba? Ang daming usok. Ano itong basura? Huwag mong dudungisan ang bakuran ko. At ikaw, inayos mo ang motor, di ba? Ubus na ang sahod mo sa basurang ito. Tama na. Huwag ka nang bumalik. Naiinis ako kapag nakikita kita. Tio Jao, salamat sa iyong pag-aalaga at gabay. Babayaran kita. Huwag mo siyang pakinggan. Kunin mo at sumakay. Tandaan mo, ito ay tumatakbo sa passion, hindi sa pera. Tumatakbo. Tumatakbo nga. Kaya kong Naku, Linye. Saang junkyard mo to hinukay? Ito ba ang tinatawag mong bisikleta? Tambak lang ito ng kalat na maingay. Kuya yung, kumpara sa iyo, parang sa lagubang na nagkita ng fighter jet. Chen Dayong. Tumatakbo ito. Gaano kalayo? Mula rito hanggang pintuan mo nang hindi nasisira? Pusta tayo? Sa lumang paikot-ikot na daan ng bundok. Punta sa Haifengling Pass at bumalik. Kabuuang 20 li. Kung sino ang unang makabalik, panalo. Ang lumang paikot-ikot na daan ay makitid at mapanganib. Matutulis na liko, matatarik na dalisdis. Mahirap kahit sa mga naglalakad. Kung manalo ka,
ibibigay ko sa iyo ang bisikleta ko ng libre. Isang 30,000 yuan na bisikleta bilang pusta? Pero kung matalo ka, sa harap ng buong nayon, dudurugin mo itong tambak ng basura mo. Pagkatapos, gumapang ka sa ilalim ng bisikleta ko at tumahol ka ng 3 beses na parang aso. Kaya mo ba, pobre? Pusta. Siye? Ang tapang mo. Ngayon na. Hayaan ang buong nayon na maging saksi. Ang batang Lin ay sobrang matigas ang ulo. Halatang naghahanap na naman ng gulo. Kasama, lumaban ka. Hindi tayo pwedeng Handa na. Larga. Ang galing ni Kuya Yong. Iniwan yung basurang bakal sa alikabok. Linye, hindi pa huli para umamin ng pagkatalo at durugin ang bisikleta mo. Makitid ang daan sa bundok. Isang sasakyan lang ang pwedeng dumaan. Isang tabi ay pader ng bangin. Isang tabi ay matarik na dalistis. Puno ng graba at butas ang daan. Paano makikipagkumpetensya sa akin yang basura mo? Si Chen Dayong ang may kalamangan sa performance ng kanyang bisikleta. Pero kalawang ang kanyang kakayahan, hindi niya alam ang daan at kailangan bumagal sa matalim na liko. Alam ko ang daan. Yan ang aking kalamangan. Ang mga liko ang aking tsansa. Itong bas... Buisit, umalis ka sa daan ko. Sino sa tingin mo ang mananalo? Si Kuya Yong, sigurado. Yung sirang bisikleta ni Linye, malamang nasira sa kalagitnaan. Makinig, paparating na sila. Sige, bakal na asno. Loko, gusto niyang mamatay. Linye, hinahanap mo to. Panalo ako. Ang bisikleta. Akin. Nakatingin ang buong baryo. Gusto mong umurong? Isang basurang bisikleta. Kaya kong mawalan. Regalo ko na lang sa'yo. Mahusay, dating kasama. Ayaw ko ng bisikletang ito. Ang taya ay para ipaglaban ang dignidad. Magpapakahirap ako para bumili ng bisikleta. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa ilang tao na hindi katwiran ang kahirapan para mapahiya at murahin. Kailangan mong gawin ang sarili mong tadhana at ipaglaban ang iyong dignidad. Bibili ka ba? Kung hindi, tumabi ka. Saan po ako makakapanood ng mga karerang ganito? Paano po ako sasali? Sasali ka? Para iyan sa mga dayuhan. Sunog pera iyan. Sa paligid dito, may ilang lalaki na nagsimula ng tinatawag na grupong pangkabilisan. Nagsasagupa sila sa tabi ng ilog. Karera ba yon? Bata, maghatid ka na lang ng iyong mga paninda sa bundok. Iyon ang tunay na kabuhayan. Hindi para sa iyo ang ganyan. Ikaw na tagabuhat ng basket. Oh, saan galing ang probinsyanong ito? Ninakaw mo ba ang bisikleta mo sa museo? Ha ha ha. Narinig ko na mahilig kayo sa bisikleta. Gusto kong sumali at matutong mag-racing. Ha ha ha. Racing. Ikaw, gamit yung lumang bisikleta mo. Pre, sa estilo kami. Sa itsura, alam mo na. Ang racing ay delikado sa buhay. Kaya mo ba? Tumpak, mukhang hindi ka makakain ng maayos. Gusto mo pa mag-racing? Umuwi ka na lang magsaka. Kaya kong magtiis. Pwede kong bagalan ng mag-modify ng bisikleta. Sige, alis na. Huwag ka nang makasagabal. Hindi kami tambakan o charity. Kung gusto mo mag-racing, mag-ipon ka muna at bumili ng disenteng bisikleta. Pero duda ako na magagawa mo yan. Hahaha. Ginoo, koponan ba ito sa karera?
Gusto kong matuto ng karera, off-road na motorsiklo. Bakit gusto mong matuto? Gusto kong bumilis. Gusto kong mag-race. Nakita ko sa TV. Gusto kong lumipad ng ganoon. Ito ay magastos at baka wala kang makuha. Pumayag ba ang pamilya mo? Mahirap kami, pero sarili kong landas ang sinusundan ko. Marunong ka bang mag-ayos ng motorsiklo? Ang motorsiklo ko ay binuo mula sa mga basura. Kavili-vili. Pero hindi ako tumatanggap ng mga baguhan. Ito ang motorsiklo ng pinakamagaling na rider ng team ko, si Black Panther. Kakakuha lang niya ng unang pwesto sa lungsod. Paano ito? Sa susunod na araw, sa lumang minahan ng West Mountain, may magaspang na daan. Pupunta doon si Black Panther para mag-practice. Kung kaya mo siyang sundan gamit ang motorsiklo mo, kahit makita mo lang ang ilaw ng kanyang motorsiklo at hindi mawala sa kanya, papayagan kitang sumali sa team bilang apprentice. Ginoong Lay, nagbibiro ka ba? Siya? Gamit ang basurang iyan? Makikipagkarera sa akin sa West Mountain? Huwag kang magbiro. Malamang hindi man lang niya maakyat ang unang dalisdis. Bata, pakinggan mo ang payo ko. Ang karera ay tungkol sa husay, pera at talento. Hindi ito tungkol sa pagiging malakas at tambak ng basura. Umuwi ka na at maglaro sa putik. Sa susunod na araw, West Mountain. Naroon ako. Wala siyang ideya kung ano ang kanyang papasukin. Sa susunod na araw, alas 6 ng umaga, sa junction ng minahan. Huwag kang mahuli. Okay. Naroon ako. Talaga bang papayagan ni Ginoong Lay ang probinsyanong ito na sumubok? Iiwan siya ni Black Panther sa alikabok sa isang bangin. Pusta ko hindi man lang aabot ang motorsiklo niya sa unang dalisdis. Hoy bata, umatras ka na at umalis ka na. Hindi kita hihintayin kapag umakyat na kami ng bundok. Maaari ka nang Simple ang ruta. Sundan ang lumang kalsada ng minahan paakyat. Pumunta sa abandonadong lookout tower sa tuktok, ikutin ito, pagkatapos bumalik sa parehong daan. O, kung sino ang maiwan, tapos na. Maiwan? Hindi ko man lang siya hahayaan na matikman ang alikabok ko. Si, Tapos na, nasa likod na siya ng 10 haba sa simula. Malamang naghihintay na sa kanya ang Black Panther sa unang liko. bata, tignan ko kung ganyan ka kasigla. Mas malala pa pala ang kalsadang ito kaysa sa inaakala ko. Halos hindi ito kalsada. Ito ang dating daan para sa mga truck ng minahan. Puno ng matutulis na bato at malalim na hukay, sobrang matarik. Si Jiang Meng ay umaasa sa malakas na hatak ng kanyang motorsiklo sa mababang bilis at sa suspensyon nito. Mabato, pero hindi gaanong naaapektuhan ang kanyang bilis. Ang bakal na asno ni Linye ay halos walang suspensyon. Bawat alon ay direktang napupunta sa kanyang katawan. At dahil sa kakulangan ng lakas, ang pagsisikap na makasabay kay Jiang Meng ay magiging isang matinding pagsubok ng kanyang lakas, kasanayan at tibay. Sana hindi masyadong matalo ang batang ito. Linye, taya ko hindi niya kayang akyatin ang mahabang dalisdis na halos 40 degree sa lambak sa unahan. Kaya niya itong buhatin paakyat. Hindi! Kulang sa lakas! Hindi kayang akyatin ang dalisdis na ito. Hindi makaabot. Walang paraan para makaabot. Tandaan mo, ito ay pinapatakbo ng sigla, hindi ng pera. Matandang kasama! Hindi pa tayo natalo! Hindi ako pwedeng matalo. Ito lang ang pagkakataon ko. Kailangan kong gamitin ang mga teknik na itinuro sa akin ni Uncle Zhao. Kapag pumapasok sa loob ng liko, bumagal ng naaayon para maging stable. Ihilig ang katawan mo sa loob ng liko at tumingin sa labasan. Ayos. Sa isang mahabang karera ng endurance, panatilihin ang heart rate mo sa pagitan ng 130 at 145. Panatilihing makinis ang paghinga. Sa bilis na makakapagsalita ka pa ng normal. Makakausap ako. Nakakapagsalita pa ako ng normal. Walang kwenta. Malamang naghihirap pa siya sa kalahati ng bundok. Si Brother Lay ay pumapayag sa kahit sinong walang pinipili na tao na sumubok. Kita mo? Ako pa rin. Dapat bumababa na siya ng bundok ngayon. Ang pababa ay mas delikado. Isang pagkakamali ay maaring nakamamatay. Naku!
Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Hindi pa siya sumusuko. Interesante. Pero ito na. Naririnig ko ang tunog. Ang huling ilang daang metro ay diretsyo na may malumanay na kurba. Ang diretsyo ay ganap na larangan ng pagganap. Kung walang pangunguna si Linye, nasa problema siya. Bata, sumuko ka na. Sa diretso, wala akong pagkakataon. Gawin mo na. Makipagsapalaran. Baliw. Gusto niyang mamatay. Bata, hindi ka nagbibisikleta. Nilalaro mo ang buhay mo. Pero ang kailangan ng team ko ay eksaktong ganyang klaseng baliw na nagsasapalaran ng buhay. Bukas ng umaga, alas 8, pumunta ka sa shop. Apprentice, walang sahod, may pagkain. Magsimula ka sa paghugas ng kotse at paglipat ng gulong. Gawin mo? Oh, Hoy, baguhan. Tapos mo na bang hugasan ang bisikletang iyon? Kunin mo ang pile ng lumang gulong sa bodega. Suriin mo bawat isa kung may bitak. At saka, kailangang kiskisin ang banyo. Ang mga baguhan ay laging nagsisimula sa ibaba. kunin mo. Hindi ito baryo mo. Huwag magkalat. Anong klase itong paghuhugas? May alikabo pa. Hugasan mo ulit. Gumamit ng chamwise at punasan hanggang kumintab. Siye? Jiang Meng, medyo malambot ang front shocks mo. Halika, ayusin natin. Linye, pagkatapos mong hugasan ng bike, ayusin mo ang toolbox doon. Paghiwalayin ang mga parts ayon sa modelo. Siye. Bata, huwag mong isipin na dahil lang pinayagan ka ni Kuya Lei, tunay ka ng rider. Dito, utusan ka lang. Karera, managinip ka pa. Kaibigan, huwag magmadali. Una, matuto kang manood at makinig. Isang araw, dadalhin kita sa karera. Panatilihing mababa ang iyong sentro ng grabidad. Lihim na nagsasanay? Ano, hindi sapat ang pagiging utusan mo. Gusto mong matuto sa panonood? Hindi ako nagnanakaw. Nagpra-practice lang ako. Nagpra-practice? Sa lumang basurang ito? Sabihin ko sa iyo, may mga bagay na hindi mo matututunan sa panonood lang. Ang talento, isang profesional na bisikleta. Ano ang meron ka? Magtatrabaho ako ng husto. Magtatrabaho ng husto? Kung sapat na ang pagsisikap, lahat ng tao sa kalye ay magiging kampyon. Alam kong hindi ka kumbinsido, pero ang huling pagkakataon ay tsamba lang. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon upang makita ang tunay na agwat sa pagitan natin. Nakikita mo ba ang dalisdis na iyon? Aakyat ako mula roon at lilipad pababa. Kung magagawa mo rin iyan sa lumang motor mo, kahit umakyat ka lang at hindi ka maglakas loob na lumipad, sasabihin ko pa rin na matapang ka. Bibigyan kita ng mas kaunting problema pagkatapos nito. Ang galing ni Jiang Meng.
Ang dalisdis na iyon ay walang-wala para kay Meng. Pero para sa iyo at sa iyong bisikleta, iyon ay pagpapakamatay. Ang pag-akyat ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kontrol at ang paglipad pababa, ang frame ay magwawasak. Sa tingin ko dapat mo na lang kalimutan. Baguhan? Kaya mo? Kung hindi mo kaya, umamin ka ng pagkatalo at bumalik ka sa paghuhugas ng kotse at pagkuskos ng palikuran. Bakal na asno. Alam kong mahirap at mapanganib ito. Pero kung susuko ako ngayon, sa lugar na ito kung saan iginagalang ang lakas at tapang, hinding-hindi ako makakaangat. Palagi akong magiging tagakuha lang. Si, Ang walang ingat. Panoorin mong mabuti. Wow, ginawa niya talaga. Sinong nagsabi sa'yo na gawin yan? Kuya Lay? O ikaw mismo ang nakaisip? Akala mo panalo ka? Ito ang tinatawag na paghahanap ng kamatayan. Isang tulad mo, kahit ipagsapalaran mo ang buhay mo, hinding-hindi mo ako. Sabi ko sa'yo, huwag mong isipin na kaya mong sumabak sa karera dahil lang sa lakas mo. Kung hindi ka sinuwerte kanina, nasa ospital ka na sana ngayon. Ang mga patakaran dito ay hindi para sa isang katulad mong utusan na labagin. Simula ngayon, kung wala akong pahintulot, bawal kang humawak ng kahit anong motorsiklo. Kasama na ang lumang motor mo. Maghugas ka lang ng kotse at gumawa ng ibang trabaho. Kung makita kitang nag-eensayo ng palihim, umalis ka na. Naiintindihan mo ba? Kuya Lay, kailangan ko talaga ng pabor ngayon. Mayroon bang amateur mountain off-road friendship race sa bayan sa susunod na linggo? Ang pabrika namin ay nag-sponsor ng isang team. May rider kami, pero naaksidente siya kahapon sa training. Bali ang braso, hindi makakasali sa karera. Walang mahanap na kapalit sa maikling panahon. Boss Wang, ang aking mga rider ay nakabook na lahat. Si Black Panther at ang iba ay kailangang pumunta sa lungsod para sa ibang karera. Alam ko, pero mayroon ka bang bagong miyembro sa iyong team? Kahit na medyo mas mababa ang kasanayan, basta't matapos nila ang karera at hindi huling-huli, okay lang? Kuya Lay, ang isang apprentice ay hindi angkop, tama? Ang karerang iyon, kahit amateur, ay totoong karera na may mga dalisdis at kanal. Ayaw natin ng aksidente. Boss Wang, sa tamang tao ka lumapit. Ang bagong kasamahan namin ay ibang klase. Muntik na niya akong abutan sa West Mountain Trail gamit ang sarili niyang professional motorsiklo. Matapang siya, perpekto para sa iyong trabaho. Mayroon siyang matinding sigla at magandang pakiramdam sa bisikleta pero kulang siya sa sistematikong pagsasanay at karanasan sa karera. Ang karanasan ay nagmumula sa karera. Boss Wang, bakit hindi mo siya subukan? Wala ka namang ibang makikita. Linye, ito ang pagkakataon mo. Kulang ng rider ang team ni Boss Wang. Kaya mo bang gawin ito? May premyo kung manalo ka. Ang karera ay sa susunod na linggo sa Qinglong Gully. Ang ruta ay mas regulado kaysa sa daanan ng West Mountain, pero hamon pa rin. Gusto mo bang subukan? maaaring ito ay isa pang bitag na inilatag ng Black Panther. Pero ang karerang may starting line, manonood at kalaban ay eksaktong inaasam-asam ko. At kailangan ko ng pera para bumili ng tunay na race bike. May bisikleta ako. Bisikleta? Anong bisikleta? Ang team namin ay maaaring magbigay ng race bike, pero dapat itong professional off-road. Sasakay ako sa sarili kong bisikleta. Itong bagay, sa isang karera? Sir Lay, nagbibiro ka ba? Kung dadalhin niya iyan sa track, tatawa ng husto ang mga tao.
Saan mapupunta ang reputasyon ng pabrika natin? Amo Wang, huwag mong maliitin iyon. Ito ang kabayong pandigma ni Linye. Baka makagawa ito ng milagro. Medyo sira na, pero maayos niya itong naayos. Linye, isipin mong mabuti. Sa karera gamit ang motorsiklong ito, hindi lang ang truck ang haharapin mo, kundi pati ang pangungutya ng lahat. Baka hindi ka pa nga makatapos. Gusto kong sumali sa karera. Gamit ang aking motorsiklo. Ginoong Lei, hindi ito gagana. Talagang hindi. Mas gugustuhin ko pa ang umatras kaysa. Amo Wang, paano kaya ito? Kung hindi man lang niya maabot ang minimum na oras bawat lap, o kung huminto siya sa kalagitnaan, hindi ako kukuha ng kahit isang sentimo sa appearance fee at sasagutin ko ang iyong mga pagkalugi. Pero kung matapos siya, kahit huli siya, babayaran mo ang appearance fee. Tama ba? Sige, Ginoong Lei, magtitiwala ako sa iyo ngayong isang beses. Pero bata, sa track, mag-ingat ka. Hindi kami mananagot kung may mangyari. At saka, bago ang karera, pwede bang gawin mong hindi gaanong nakakahiya ang itsura nito? Kavili-vili, Linye. Kaya inaabangan ko ang iyong pagganap. Chinglong Gali, huwag kang umihi sa pantalon mo dahil sa takot. Tingnan mo yan. Ano yung bagay na yan? Binago ba niya ang traktora? Isang nag-iipon ng basura ang napaligaw ng daan. Wala nang ibang miyembro ang koponan ni Amo Wang, kaya kumukuha na lang ng kahit sino. Malamang nandito lang siya para sa experience. Aatras siya sa unang akyatan. Sigurado ka bang gusto mong sumali sa karera? Umirma ka ba sa waiver? Sa inyong mga marka. Kita mo? Ni hindi niya mahuli ang alikabok. Tingnan mo, yan ang nangyayari kapag sobra ang tiwala mo sa sarili. Ang unang kalahati ng daan ay sunod-sunod na akyatan at matatalim na liko. Sinusubok ang low end torque ng bike at ang teknik ng rider sa pagliko. Linye, mag-ingat ka. Malaki ang agwat sa performance. Kailangan mong humanap ng pagkakataon sa mga liko. Naabot na ng ating rider ang unang liko. Ito ang unang hamon nila at pagkakataon din. Baguhan pa, ang bilis at stability niya sa pagliko ay malayo sa isang profesional. Hindi ako pwedeng tumigil. Kahit hindi ako makaabot, kailangan kong tapusin. Ito ay isang karera. Ang karera ay lampas na sa kalagitnaan. Naabot na ng ating mga mananakbo ang sikat na Devil's Bend. Ang bahaging ito ay tunay na sumusubok sa kakayahan ng mga mananakbo. Isang pagkakamali at maaari silang lumipad sa track at matanggal. Ako ba ang huli? Kailangan kong mag-isip ng paraan. Ang pababa ay kahinaan ng bakal na asno. Mahina ang preno, malambot ang frame. Pero paano naman ang paakyat? Baliw siya. Loko siya. Naghahanap ng kamatayan. Diyos ko, may mamamatay na. Asti. Kumana? Hindi ka pa paniwala. Talagang wala siyang pakialam sa buhay niya. Kavili-vili. Kuya Lei, siya. Nalampasan niya ang dalawang rider. Sa wakas, hindi na ako huli. Sa wakas ay narating na ng mga riders ang huling bahagi ng kurso. Ito ay isang daang gubat puno ng mga hukay at ugat ng puno.
Mataas ang hinihingi nito sa horsepower ng motorsiklo at sa kakayahan ng rider. Ang huling galaw na iyon ay malamang na nagpaluwag sa carburetor. Sira na ang motorsiklo. Kung tutuusin, luma na ito. Yun ay isang matapang na galaw, pero wala siyang stamina. Kita mo, hindi gumagana ang mga tricks. Ang karera, sa huli, nakadepende sa motorsiklo. Isang milagro na tumagal ng ganito katagal ang lumang sasakyan niya. Malamang tapos na itong bata. Ligtas naman ang ika-8 pwesto. Dapat ba akong sumuko? Matapos na pang 10 tulad nito? Para sa isang baguhan na karera sa ganitong bisikleta, milagro na ito. Hindi ko ito matatapos ng ganito. Lumang kasama, tiis pa ng kaunti. Kaunti lang. Ikasiyam na pwesto, numero 13. Magaling bata. Nagawa mo talaga. Ikasiyam na pwesto. Akala ko ikaw ang huli. At hindi naman nasira ang bisikleta. Eto, bayad sa paglabas. Ayon sa kasunduan, hindi ka lang nakatapos. Nalagpasan mo pa ang ilang rider. Sulit na sulit. Baliw ka. Sa wakas, naglakas loob pa siyang ayusin ang kotse mismo? Kung hindi ko inayos, hindi ako makakahabol. Bakit mo kinuha ang linyang iyon sa kurbadang demonyo? Ang bisikleta ko ay mabagal pababa at mahina ang preno. Mas mabagal kung dadaan sa normal na daan. Ang putik na dalisdis sa gilid ay matarik pero maikli. Iyon lang ang paraan para makabawi ng oras. Magaling sa bisikleta at maraming tapang. Ang bisikleta lang ay Buti na lang hindi nasira ang bisikleta at ayos ka lang. Pero wag mong isipin na ginagawa kang tunay na rider niyan. Ikasiyam na pwesto sa amateur race. Sa pagsakay mo sa bagay na iyan, malayo ka pa sa tunay na karera. Ito ang agwat sa pagitan ng profesional at amateur. Ikasiyam na pwesto, karera ng mga baguhan. Lumang bisikleta, malayo pa ang pangarap ko. Anong tinitingnan mo? Tapos na ba ang trabaho mo? Ang bisikletang ito ang una kong tunay na off-road bike. Sumakay ako dito ng 3 taon. Hindi mabilang beses akong naaksidente, pero dito ko ring napanalunan ang una kong maliit na karera. Wala nang silbi yan, hindi na ako kayang sabayan, nakatambak lang diyan, nakalawang. Uy, bata, wag mo nang gamitin yung basura mong bisikleta, nakakahiya. Gusto mo ba tong bisikleta o hindi? Sige, ibebenta ko na lang yan sa junk shop bukas. Gusto ko yan. Magkano? May pera ako galing sa karera. Sino ba may gusto sa pera mong yan? Isipin mo na lang bayad yan sa mga araw na nagtrabaho ka ng libre. Salamat, Kuya Bao. Tigilan mo yung drama, sayo na yung bisikleta, pero wag mo akong ikahiya kapag ginagamit mo yan. Simula bukas, maaga kang pumasok ng 1 oras at umuwi ka ng 2 oras na huli. Tuturuan kita ng ilang bagay para hindi ka basta-basta maaksidente sa bisikleta ko. Kung masira mo, ako pa mag-aayos. Naintindihan? Mag-ensayo ka na sa bisikleta. Huwag ka nang tumambay diyan. Bakit ang dahan-dahan mong pihitin ang throttle? Pinapakain mo ba ang lamok? Bitawan ang embrayahe. Marunong ka bang magbitaw ng embrayahe? Ilipat mo ang timbang mo pa atras. Mali ang sentro ng bigat. Huwag mo akong sisihin kung mahulog ka. Naintindihan mo? Sabayin ang preno sa harap at likod. Akala mo ba nagbibisikleta ka? Igalaw mo ang katawan mo, sumandal ka. Masyadong mabagal. Ulitin. Ang liabe,
ay hindi bareta. Dahan-dahan. Oo, hugasan mo ito ng ganito. Kung hindi mo naiintindihan ang motor, wala kang alam sa pagmamaneho. Wala to. Malayo ka pa. May paligsahan para sa mga amateur sa susunod na buwan. Tatanggapin mo ba ang hamon? Huwag mo akong ipahiya, kahit hindi kasing sama ng huling beses. Kabado? Kabado? Ako? Hindi nga. Kampiyon, binabati kita. Ang galing ng karera na yan, lalo na noong lumipad ka sa double peak na yon. Eto, tubig. Ako si Su Xiao, nanood ako ng karera. Ano pangalan mo? Professional ka bang rider? Salamat. Ako si Lin Ye, hindi pro. Mahilig lang ako magmotor. Lin Yi. Ang ganda ng pangalan mo. Ang galing mo magmaneho. Pwede? Pwede ba kitang i-add? Kung may karera ulit, manonood ako para suportahan ka. Batang pasaway. Napapansin lang dahil nanalo sa karera. Magaling mo siyang tinuruan. Talino niya yon. Wala akong kinalaman. Tara na. Mag-impake na. Bao, Lei, ako. Wala nang kalokohan. Tingnan mo ang ginawa mo sa motor. Ubus na ang fork oil. Malapit nang maubos ang brake pads. Kampiyon. Pabaya sa motor, susunod na lalagot ka. Bilisin mo, mag-overhaul tayo. Huwag ka nang umasang matutulog. Uwa. Ang anggulo ng wrench. Ilang beses ko na bang sinabi? Gusto mo bang masira ang tornilyo? Dahan-dahan. Lei, hindi mo nakita. Sa huling sprint, iniwan ni Xiaoye ang pangalawa ng hindi bababa sa 50 metro. Sumigaw ang lahat ng pangalan niya. Ilang taon na ang bayan nating walang city champion. May drive lang talaga siya. Narinig ko, may mga city team na napansin siya. Baka may mangyari. Excuse me, nandito ba si Lin Ye? Ako yon. Hahanapin mo ako? Kumusta, Lin Ye? Ako ang manager ng Feichi Youth Racing Team. Apelyido ko ay Zhang. Sinundan namin ang City Open Race noong nakaraang linggo. Kahanga-hanga ang performance mo. Lalo na ang control at technique mo sa motor. Bihira sa edad mo. Faihi team. 3 buwang trial. May training facilities, professional coaching, basic gear at konting allowance. Kapag pumasa, pwedeng pumirma ng formal youth training contract. Pagkakataon na sumali sa provincial o national youth events. Hindi mo kailangang sumagot agad. Pwedeng pag-usapan nyo yan ng pamilya mo o ng guru mo. Iiwan ko sa iyo ang kontrata. Nasa iyo ang numero ko. Kontakin mo ako kapag nakapagdesisyon ka na. Xiaoye, ito ay magandang balita. Ang pagsali sa Feichi ay magiging tunay kang profesional, walang hanggang kinabukasan. Ito ay pagkakataon, ngunit mayroon ding mga patakaran. Kapag nandyan ka na, kailangan mong sundin ang kanilang mga pamamaraan. Ginoong Bao. Bakit mo ako tinititigan? Sige, Feichi team, ang astig nun? Anong kinabukasan ang mayroon ka rito sa walang kwentang tindahan? Ano ang matututunan mo sa aking mga amateur na paraan? Sige na. Huwag mong sayangin ang magandang kinabukasan mo. Champion, anong ginagawa mo? Narinig ko may dumalaw sa'yo na team.
Feichi ba yan? Dati raw nandyan ang pinsan ko. Oh, Bakit malungkot ang mukha mo? Ito ay napakagandang balita. Sabi ng pinsan ko, sobrang profesional ng training sa Feichi. Baka makapagkarera ka pa sa ibang bansa. hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Ano bang dapat pag-alinlanganan? Hindi mo ba gustong maging pro para tumayo sa mas malaking podium? Oh. Pero si Kuya Bao, siya. Yung grumpy na guro, tinuruan ka niya. Pero hindi mo dapat isuko ang magandang oportunidad dahil lang sa kanya. Bilang guro, dapat siyang matuwa para sa iyo. Hindi naman siya hindi masaya. Basta, Linye, naisip nyo na bang pumunta sa mas malaking lugar? Makakilala ng maraming tao? Tulad ng pagpunta sa syudad. kung susubukan, kailangan manatili sa syudad. Ayos yan. Nakatira ako sa syudad. Pwede kitang itour. Maraming masasayang lugar sa syudad. Mas masigla kaysa sa bayan. Pag-iisipan ko. Dumidilim na. Umuwi ka na. Sige, pero kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Sa tingin ko, magaling ka. Tiyak na magtatagumpay ka sa Feichi team. Kuya Bao? Tiningnan ko ang kasunduan. So? Nandito ka para magpaal. Hindi ko talaga maintindihan ang ilan sa mga termino. Ano bang hindi maintindihan? Tuluyan, pagkain, training, motorsiklong sasakyan, at pwedeng sumali sa karera. 100 beses na mas maganda kaysa dito. Sa tingin mo ba mas magaling ang training nila kaysa sayo? Ang paraan ko ay amateur. Ang kanila ay siyentipiko. Maihahambing ba? Pero ang itinuro mo sa akin ay nakatulong para manalo ako sa karera. Tingnan mo dito, 3 buwang pagsubok, walang garantiyang makakasali sa karera. Ibig sabihin, sa loob ng 3 buwan, baka tambay ka lang, magiging practice partner. At kung masaktan ka sa training o karera, hindi malinaw ang responsibilidad. Sa sport na ito, madalas ang injury. Kailangan mong ayusin yan. At pinaka-importante, anong motorsiklo ang ibibigay nila sa'yo? Tiyak na maliitin nila ang lumang motorsiklong tulad ng DT-125. Pero kung bigyan ka nila ng magandang motorsiklo, kaya mo bang umangkop agad? Huwag kang bumagsak agad at magmukhang tanga. Kuya Bao, ayaw mo akong pumunta. Kung gusto mong pumunta, sige. Kapag malakas na ang mga pakpak mo, kailangan mong lumipad. Pero huwag mong isipin na sa pagpunta doon ay magiging instant success ka. Mas mahirap ang kompetisyon at mas complicated ang mga tao. Maging matalino ka. Huwag kang maging naive at maniwala sa lahat ng sasabihin ng iba. Kuya Bao, gusto kong pumunta pero hindi ako aalis ng tuluyan. Kung may oras ako sa trial, babalik ako. Kung may sira ang bisikleta, kailangan ko pa rin na ikaw ang mag-ayos. Hindi mo pa natatapos, turuan ako ng ipinangako mo. Sino ba ang may gusto sa'yo? Umalis ka na. Tigilan mo na ang pagiging pabigat. Sige, ipakete mo na ang mga basura mo. Bukas. Umalis ka ng maaga bukas. Kuya Bao, salamat. Lin Ye, maligayang pagdating. Ihahatid muna kita sa dorm para makapag-ayos. Pagkatapos, pupunta tayo kay Coach Zhou. Siya ang head coach ng youth team at ang nagdedesisyon kung mananatili ka. Coach Zhou, ang bagong trial rider, Lin Ye. Linye. Kampeon ng amateur na karera sa lungsod. Nanalo ka ba sa pagsakay sa bisikletang iyan? Oh, coach. Sumali ka sa team. Magsimula sa physical training. Siya. Sumasakay sa lumang DT-125 at tinatawag ang sarili na kampiyon. Sobra-sobra ang rating sa amateur races. Hintayin mo lang, mahilig si Coach Joe sa mga amateur na ito. Amplitude ng paggalaw ng braso, ritmo ng paghinga. Magulo. Naglalakad-lakad ka ba? Tumigil.
Higpitan ang iyong core. Gusto mo bang masaktan? Tumayo ka, panoorin mo ako mag-demo. Kahit sino pwedeng sumubok ngayon. Sayang ng oras. Hapon, basehan na pagsusulit. May oras na komprehensibong kasanayan sa kurso, gamit ang mga bisikletang ibinigay para sa pagsasanay. Linye, unang beses mo sa bisikletang ito. May kalahating oras kang mag-adjust. Kalahating oras lang para mag-adjust sa bagong bisikleta, tapos gagawa ng may oras na ikot. Malinaw na pinapahirapan ang baguhan. Ang komprehensibong kursong pangkasanayan ay ginagaya ang iba't ibang lupain. Daang lubak-lubak, mga liko-liko, maliit na paglundag, mga sagabal na gulong, mga bahaging putik. Panoorin natin ang palabas. Shinghao, 1 minuto at 48,32 segundo. Panatilihin. Linye, ikaw na. Naku, Kita mo, baguhan talaga. Hindi man lang marunong sumakay. Napakasama ng pangunahing kontrol sa bisikleta. Linye. tagapagsanay. Pinanood ko ang video ng karera mo. Mapanganib, umaasa sa swerte at sa pagiging pamilyar sa isang tiyak na bisikleta. Hindi yon gagana dito. Ang karera ay tungkol sa kontrol muna. Kung hindi mo makontrol ang bisikleta, wala ang lahat. Ang mga amateur mong ugali ay masamang ugali dito, kailangan mong magbago. Magsimula mula sa simula. 3 buwan na pagsubok, bibigyan kita ng 1 buwan. Kung pagkatapos ng 1 buwan, ang score mo sa pangunahing pagsusulit sa kontrol ay hindi umabot sa average ng koponan, alam mo kung ano ang gagawin. Tama si tagapagsanay Joe. Hindi ito basta amateur na daang putik. Kung gusto mong manatili, matuto munang magbisikleta. Magsimula sa simula, kalimutan ang mga ugaling baguhan. Huwag isiping ang pagpihit ng throttle ay nangangahulugang marunong ka ng magmaneho. Siguro si Black Panther at Coach Zoe ay nag-uusap tungkol sa 2 panig ng iisang barya. Ang kailangan kong gawin ay hindi iwanan ang lahat ng itinuro sa akin ni Black Panther, kundi tunay na isaloob ito. At pagkatapos ay sakupin ng bago at mas mahirap na mundong ito. Tumawa at tumitig hanggat gusto mo. Patahimikin ko kayong lahat sa kakayahan ko. Manatiling matatag at tapusin muna. Gamitin ang momentum, huwag mong sugurin lang. Sandali. Ngayon, ito ay kawili-wili. Ang mapanganib na pag-corner ng baguhan na iyon, magaspang, pero nagpapakita ito ng intuitive na pakiramdam ng dynamics ng bike at tapang.
Isang bagay na kulang sa maraming rider na sumusunod sa libre. Magaling Linye, ikapitong pwesto. Alam kong kaya mo. Salamat sa impormasyong dala mo noong nakaraan at sa paalala ni Chen Hao. Tatay, nanay, ano ang ginagawa ninyo rito? Xiao Xiao, ito ba ang kaibigan na madalas mong banggitin? Xiao Xiao, umuwi ka na sa amin. Kumusta, Tiyo? Ako si Linye. Linye, ha? Binanggit ka ni Xiao Xiao, isang delivery guy. Ngayon nandito ka naglalaro ng race cars. Hindi laro, profesional na training. Professional? Alam mo ba kung ano ang professional racing? Ubos pera, delikado sa buhay. Ganyan, masisiguro mo bang hindi ka mapilay o malumpo balang araw? Shaolin, hindi ka binabastos ni Tia. Pero si Xiao Xiao lang ang anak naming babae. Gusto namin na ligtas at matatag ang kinabukasan niya. Ang napili mong landas ay masyadong mapanganib. Hindi namin matingnan na lagi siyang nababahala. Tito, tita, mag-iingat ako. Magtatrabaho ako ng mabuti at makakamit ang mga resulta. Tama na. Pumunta kami ngayon para linawin ang aming paninindigan. Kung gusto mong makasama si Xiao Xiao, ayos lang. Iwan mo na ang karera. Humanap ka ng maayos na trabaho. Kung hindi, tapusin na ang relasyon ninyo. Tay, paano mo masasabi iyan? Si Linye ay may pangarap? Xiao Xiao, pwede bang kainin ang pangarap? Masiguro ba nito ang iyong kinabukasan? Tingnan mo siya ngayon. Xiao Xiao, Linye, narinig mo ba? Tama ang mga magulang ko. Tingnan mo ang sarili mo. Puro pawis at dumi. Nakasakay sa lumang bisikleta. Anong kinabukasan ang kaya mong ibigay? Ang alam mo lang ay karera? Karera? Paano mo ako mabibigyan ng kinabukasan? Papapasukin mo ako sa takot kasama ka? Maghiwalay na tayo. Sawa na ako. Ayaw kong makasama ang isang mananakbo na kahit kailan ay maaring maospital o isang taong walang kinabukasan. Hindi ka bagay sa akin. Narinig mo siya. Alagaan mo ang sarili mo. Linye, iniwan mo ba ang utak mo sa qualifying track? O yung ikapitong pwesto ba ang nagpalaki ng ulo mo? Bilisan mo. 10 dagdag na laps. Hindi, 20 laps. Sige lang hanggang maalala ng mga kamay at paa mo ang dapat gawin. Maghiwalay na tayo. Mukhang hindi sapat ang 20 laps. Gugugulin mo ang umaga sa mga kone na ito. Magpapahinga ka lang kapag nakatapos ka ng 5 magkakasunod na laps nang hindi natumba ang kahit isa. Salamat. Nakita ko ang nangyari sa parking lot pagkatapos ng qualifying race. Ang pangit ng acting ng babaeng iyon. Ikaw, Pero kahit umarte siya, kahit may dahilan siya, ano naman? Iginagalang ba ng kalagayan mo ngayon ang sakripisyo niya? O ang dahilan kung bakit ka pumunta dito? Kung hindi mo kaya ito, matumba sa ilang masasakit na salita at pagpili ng isang babae. Linye, iminumungkahi ko na umalis ka na ngayon. Hindi ka karapat-dapat sa professional racing. Oo, para saan ba ako nandito? Para patunayan ang sarili ko.
para hawakan ang maliit na pagkakataon ng isang profesional na pangarap. Masakit ang sitwasyon ni Su Xiao, pero kung hahayaan ko ang sarili ko na lumubog, para saan ang lahat ng pagsisikap ko? Ano ang punto ng pag-arte ni Su Xiao? Huwag kang lumingon. Sumulong ka. Babantayan kita. Linye, gusto ka ni Coach Joe sa opisina niya ngayon. Pangpito sa qualifying. Ayon sa patakaran, hindi ka kwalipikadong magsanay kasama ng ikalawang team. Oh, Coach. Pero ang pagsasanay mo noong nakaraang linggo ay magulo. Seryosong nakakaapekto sa pag-unlad at kapaligiran ng pagsasanay. Dapat may parusa. Tinatanggap ko ang parusa. Coach. Simula bukas, pagkatapos ng pangunahing pagsasanay tuwing hapon, pupunta ka sa lugar ng pagsasanay ng ikalawang team. Ang mga gawain mo, linisin ang paligid, ayusin ang mga gulong, tumulong sa mga mekaniko. Kahit anong gawain na ibigay nila sa iyo, hanggang sa magpasya kung sapat na ang parusa mo. Pupunta sa training ground ng pangalawang team para gawin ang mga chores. Yun ang parusa, pero doon nagsasanay ang Professional Reserve Team. Isang lugar na pinapangarap ng maraming batang siklista. Hindi ha. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Pupunta ka riyan para magtrabaho, hindi para matuto. Buksan ang mga mata, maging mabilis ang mga kamay at paa. Kakaunti ang pagsasalita, marami ang gagawin. Kung ang pangalawang team ay magreklamo o sa tingin ko'y nagpapabagal ka, Ito rin ay pagkakataon upang makita ng malapitan kung paano nagtatrabaho ang mga tunay na profesional na siklista at team. Panoorin mong mabuti, mas marami kang matututunan kaysa sa 10 pagsasanay. Opo, Coach, gagawin ko po. lumabas ka. Huwag kang mahuli bukas. Linye, tandaan ang estratehiya. Kumuha ng posisyon sa simula, manatili sa lead group para sa unang 5 laps, tipirin ang mga gulong. Maghanap ng mga pagkakataon sa gitnang bahagi, magpasya sa huling 10 laps. Naiintindihan ko, Coach. Mabilis magbago ang panahon at temperatura ng track dito. Laging makinig sa mga utos ng team. Ang Dark Horse Rider mula sa China, si Lin Ye, isang baguhan ngayong season, debut sa Sepang. Tingnan natin kung kaya niyang magdala ng sorpresa sa gitna ng mga ekspertong ito o maging isang backmarker. Mananakbo na Chino. Sana hindi siya masyadong maagang magpreno sa unang kanto. Ang mga Asyano ay puro maliliit lang na displacement na motorsiklo ang ginagamit. Ito ang tunay na labanan. 3 taon. Mula sa isang tagakuha sa youth team hanggang national champion, hanggang sa makatayo sa yugtong ito. Nakarinig na ako ng maraming boses na ganito. Linye, ito ang unang pagkakataon mong kumatawan sa China sa isang international event. Ano ang nararamdaman mo? Linye, siya, makipagkarera sa mga dayuhan, mapapanood lang sa TV. Isang karangalan na iyon. Manalo, panaginip lang. Ang kanilang mga motorsiklo, ang kanilang mga rider. Paano tayo makakapaghambing? Malamang babagsak siya sa unang kanto. Ipapahiya ang buong bansa. Eksakto, ang matapos lang sa karera ay sapat na. Ang mga kampyon ay para lang sa mga dayuhan, pinagpala ng langit. Narinig ko ang libangan na ito ay kumakain ng malaking pera. Ang kanyang mga magulang malamang isinanla ang kanilang bahay para dito. Ang karerang ito ay masyadong mapanganib. Si Lin Ye ay may matigas na ulo. Pero kumpara sa mga world-class na riders na ito, buntong hininga. Xiao Xiao, huwag masyadong umasa. Ang matapos ng ligtas ay sapat na. Maaari natin siyang suportahan sa ating mga puso. Hindi, nanay. Naniniwala ako sa kanya. Wala siya roon para lang subukan. Nandoon siya para manalo. Linye, ako ito. Nanonood ako sa TV, pati sina nanay at tatay. Maraming tao sa baryo ang nanonood. Naririnig ko ang maraming boses na nagsasabing hindi ka nila iniisip na kaya mo.
Sinasabing, paano mo matatalo ang mga dayuhan? Pero Linye, naniniwala ako. Lagi akong naniniwala. Mula noong patuloy kang nagpatuloy, nababalot ng putik pagkatapos ng pagkakadapa sa training ground. Mula noong unang beses na nanalo ka sa National Championship, alam kong hindi lang doon ang iyong entablado. Linye, lagi kang nagsumikap. Alam kong kaya mo. Huwag mo nang pansinin ang sinasabi ng iba. Lumipad, manalo ka, habulin ang iyong pangarap, hihintayin kitang bumalik. Linye, magandang bilis. Medyo mabilis ang pagkasuot ng gulong sa harap pero kaya pa. Hindi ka panipaniwala. Ang Chinese rider na si Linye ay umakyat na sa ika-4. Parang halimaw siyang sumakay ngayon. Huling lap, nasa likod lang niya si Linye. Ginagamit niya ang slipstream. Ang huling high-speed right turn ang magpapas siya. Susubukan ba niya? Kailangan kong makipagsapalaran. Antalahin ang pagpreno hanggang sa limitasyon. Mamaya. Medyo. Mamaya pa. Ngayon. Ano? Baliw siya. Kampyon. Si Linye ang kampyon. Nanalo siya sa pamamagitan ng kalahating haba ng bisikleta. Isang Chinese rider ang nakatayo sa tuktok sa Sepang. Hindi ka panipani walang huling liko. Hindi ka panipani walang tapang. Isang hindi ka panipaniwalang huling kanto. Karapat dapat ka sa kampeonatong ito. Maligayang pagdating sa nangungunang antas, bata. Magaling. Sutil ka. Ipinapahayag ni Linye sa mundo na dumating na siya dala ang kanyang bilis, tapang, at di sumusukong diwa. Nanalo talaga siya. Tinalo niya ang mga dayuhan. Taga-ating baryo si Linye. Maligayang pagbabalik, aking kampyon. Nagawa pala ng batang ito